Kamusta mga Mers? Kung ikaw ay isang architecture student or di kaya naman ay papasok pa lang sa architecture school, ang video ito ay para sa iyo. Hi, I am Elmer D, an architecture graduate. I will share with you the must-have traits of an architecture student. Creativity and critical thinking. On architecture school, hindi uso yung spoon-feeding of information. Kung ma-instructor ka or mentors na nagbigay sa iyo ng instruction, minsan napakatipid sa words. At mahihirapan ka rin na i-dissect kung ano yung information. Diyan papasok yung critical thinking, yung ability mo to analyze kung ano ba yung kulang sa problem at ikaw na mismo yung magsosolve dun sa problem na yun. For example, kung yung instructor mo nagbigay ng problem or nagbigay ng project na gumawa ka ng miniature, nagbigay rin siya ng mga dimensions pero hindi siya nagsabi kung ano yung concept, kung ilang story, kung ilang tao ba yung kasya, basta ikaw na yung bahala. Ito rin yung mga key na mga instructors para malaman nila kung sino yung mga student na matayog yung imagination, kung sino yung napakagarbong gumawa, at kung sino yung mga napakasimpleng gumawa. Time management. It is your ability to maximize your performance and allocate time on different tasks. For example, nagbigay yung instructor mo ng napakaraming gagawin. So, dapat alam mo kung ano yung ipaprioritize mo doon. At hindi lang sa task na ibibigay ng ganong instructor, kundi pati na rin sa iba mo pang mga subject. Kaya kailangan mong mag-time blocking o yung iba ay gumagamit rin ng Pomodoro technique. At kahit anong technique pa yan, basta ma-delegate yung task at masang-ayon doon sa plano or di kaya naman ay mag-set ka ng reminders sa alarm clock mo para ma-remind ka kung ano yung gagawin mo within this time. And wag kakalimutan na kailangang i-eliminate yung distractions para madali kang makausad sa kung ano mang ginagawa mo. And prioritizing is not just na ilalagay mo lahat yung time mo dun sa isang task lang. Meaning, kung mahabang time yung ginugol mo doon sa isang task, ay dapat meron pang natitirang time para matapos mo rin yung iba pang task. Hindi yung favorite mo yung isang task, doon ka magaling, is doon mo nang gugugulin at ipa-perfect mo na yon. Kailangan lahat ng task, kahit hindi man perfect yan, ang importante na paglaanan mo ng oras at syempre, na ipasa mo before the deadline. Resilience and grit. Ang architecture school ay parang marathon. Yung iba hindi naka-survive at yung iba, congratulations kung naka-survive sila dito sa architecture school na almost 5 years rin na gugugulin mong time para lang makapagtapos ng pag-aaral. Ito ay parang isang marathon na patibayan ng stamina, patibayan ng loob, at kailangang open ka rin sa kung ano yung criticism. At kahit na mag-fail ka, ay kailangang tuloy pa rin yung laban. Ang importante, mayroon kang galaw kahit na mayroon ka pagkakamali. Kasi yung architecture school, yung pinaka magandang training ground mo para paglaruan man kung ano yung mga pagkakamali mo. Kasi meron kang freedom para mag-adjust pa sa mga situation bago ka isabak sa real world. Adaptability and openness to criticism. Kailangang patibayin mo yung mga emotions mo. Okay lang na sa umpisa ng mga years mo sa architecture na merong umiiyak, kadalasang merong nagkikwit, pero normal lang. At kalaunan, marirealize mo din na as you go up
sa second year or third year na tumitibay na pala yung loob mo. Kasi nga, nasasanay ka na sa mga criticism at syempre, tinatanggap mo kung ano yung mga pagkakamali mo. Kaya nga, binibigyan ka ng repeat doon sa iyong plates. Kasi nga, sabi ng instructor sa'yo, you have to be better. And dapat sa susunod, ma-perfect mo na at makakuha ka ng mataas na grades. Strong work ethic. Ito yung kadalasan na kailangan ng sino mang student or apprentice. Kasi dito na determine kung ano yung quality nila or standards na within few hours of work, kailangan meron kang matapos na hindi lang minadali, pero kumbaga ay merong kalidad at napaka-detalyado or satisfactory yung output mo. Siyempre, pasok na rin dito yung pagiging prompt natin sa trabaho or punctual na kailangan maaga sa work. Nandito pa rin yung as a student na kailangan mong pagigihan kung ano man yung mga task sa'yo, kung ano man yung mga binibigay sa'yo. Kasama rin dito yung sample bilang estudyante ka, kailangan mong magpasa on time. At kung hindi ka man nakapagpasa, ay ipagpabukas mo na rin lang. Kesa naman na habulin mo pa yung pagpasa mo kahit hating gabi na, kesa magagalit yung instructor mo at baka pag-initan ka pa. Basic technical and software skills. Sa mga students dyan, napapasok pa lang sa architecture, hindi nyo kailangan magaling ka na sa CAD or SketchUp. Doon napapressure yung iba. Relax lang kasi matutunan nyo rin yun later on. Siyempre, meron rin kayong baon from high school na kunyari magaling kayong mag-video editing, magaling kayong kumuha ng picture ng mga output nyo. Magagamit nyo yun, yung skills na yun para makapag-submit ng mga outputs. Later on, meron mga subjects na ituturo sa inyo yung CAD, yung mga latest softwares, kagaya ng mga Revit at kung ano pa. Later on rin, magkakaroon ka rin ng freedom kung ano yung mga gagamitin mong softwares para pang-render, kagaya ng mga magagandang exterior renders or interior renders ng mga bahay. Communication skills. Bilang isang future architect, kailangan mo ng communication skills. Dito masusubok kung paano ka makipaghalubilo sa ibang tao, paano ka makipag-usap nang hindi ka nahihiya. For example, sa architecture school, meron niyang mga organizations. Try mong pasukin para ma-improve kung ano man yung social skills mo. Kasi sa napakaraming members, may chance na maging officer ka at makahandle ka rin ng mga members. At doon mo masusubok kung magaling ka bang mag-handle ng mga tauhan. Kasi kalaunan rin sa professional practice mo, ay magagamit mo rin yon. Especially kung meron ka ng mga liabilities at mga responsibilities. Yung UAPSA ay isa mong training ground para makipag-network na rin. Dahil meron dyang mga sponsorships na pwede mong salihan at sponsors na rin na pwede mo ring i-meet na maaari mo rin maging connection later on kapag naging organization president ka or kahit ano pang officers yan na mayroon kang pwedeng itap na network kasi nakilala mo sila mula pa noong student ka pa lang. Ability to teamwork and collaborate. Bilang mga young architecture students, mas madaling makipag-friends sa mga kaklase mo. Especially na very friendly pa yung mga approach ninyo sa isa't isa. Siyempre, madali ka rin makakita ng mga ka-groupmates mo na magiging study buddies mo na rin. Dito mo rin sila makaka-collaborate at baka makasama mo pa future later on sa thesis nyo. Attention to detail.
kailangan sa umpisa pa lang ng mga ginagawa mo, alam mo na kung saan ilalapat yung linya mo. Kasi napakasakit kapag tapos mo na lahat, tsaka mo palang makikita yung pinaka-detalye na mali pala. Kaya importante rin na early stages pa lang, na nagguguhit ka pa lang ng mga linya, i-make sure mo na para hindi ka na mag-repeat. Manual drawing man yan o technical drawing, kailangan nating siguraduhin na nakascale o di kaya naman ay align sa perspectives yung ginagawa mong plans. Dahil kung nasa actual ka na, mas mahirap siyang baguhin. Kaya habang maaga pa, kailangan mo nang matutunan kung ano yung specific na mga line weights, kung paano ba yung mga dotted lines, kung ano ba yung mga hatches, kung ano bang pens yung kailangan gamitin dito. Dahil ikaw rin yung magtuturo sa sarili mo kung ano yung mga possible na problem-solving solutions mo in case na magkamali ka or paano mo ma-prevent yung mga pagkakamali. Passion for architecture. Kung passion mo yung architecture, syempre, ilaban mo yan kahit mahirap. Kasi lahat ng course, mahirap rin naman yan. At mas lalong hihirap kung hindi mo passion yung ginagawa mo. Kaya kung first choice mo yung architecture, kailangan ilaban mo na at kailangan mong i-develop yung sarili mo para makasurvive ka. Kung gusto mo pa ng ganito mga video, i-hit mo yung like at yung subscribe button. At magkita-kita tayo sa mga susunod pang mga episodes. Maraming salamat.